Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Marcel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Mindoro. Si Marcel ay lumaki sa pangangalaga ng lolo. Ngunit nang umidad 25 anyos ang binata, namatay ang lolo, kaya naman kinakailangan ni Marcel na tumayo sa sariling mga paa. Mabuti na lang, kinuha ito bilang tagahugas ng pinggan ng tiyuhin na merong karinderya. Laking pasasalamat ni Marcel dahil hindi na siya mahihirapan pa na maghanap ng mapapasukan. Libre ang pagkain ng binata maging ang tutuluyan. Kaya naman ang perang kinikita sa pagtatrabaho ay iniipon ni Marcel. Dahil pangarap nito na magkaroon ng sariling lupa. Dito niya nakilala si Jason, ang tagaluto sa karinderya ni Tio Apollo. 5 taon lang ang tanda ni Jason kay Marcel. Kaya naman mabilis na nagkasundo ang dalawa. At isa pa, palabiro at mabait ang tagaluto. Samantala, tahimik lamang ang serbidorang si Biday. Hindi ito palakibo katulad ng amang si Mang Wally. Ito naman ang tagakatay ng mga hayop na lulutuin para sa karinderya. Sariwa at bagong katay ang niluluto ni Jason na siyang binabalik-balikan ng mga tao. Bukod sa pagiging sariwa, masarap pa ang lahat ng luto nito. Marcel, wala ka ba bang nobya? Ilang taong ka na? Aba, gagaya ka pa yata sa tiyuhin mo na tatandang binata. Pabirong wika ni Jason. Ikaw, Jason, puro ka talaga kalokohan. Tantanan mo nga yung pamangking ko. Bata pa yan para mag-asawa. At kung makapagsalita ka sa akin, akala mo pamilyado ka na. Tugon ni Tio Apollo. Jesus, sa akin pa pinasa. 50 ka na po ah. Dapat nga may anak na kayo ngayon eh. Aba, sino magpapatuloy nitong karinderya mo kapag matanda ka na? Hindi naman pwedeng itong si Marcel. Halata naman na walang kahilig-hilig sa pagnenegosyo to. Muling wika ni Jason. Aba kahit 50 na to, may asim pa to no? Madami pang babae ang nagkakantara pa sa akin. Tugon ng tiyuhin. Maasim ka naman talaga eh. Tsaka madami nga ang naghahabol sa'yo. Mga babaeng aso. Pangaasar ni Jason. Nagtawanan ang mga ito dahil sobrang palabiro ni Jason. Nako, pareho lang naman po kayo eh. Matanda na pero wala pa din nobya. Sabat ni Marcel. Paano ba naman magkakaroon ng kasintahan si Marcel? Palaging tutok sa trabaho. Kagaya ng tiyuhin niya. Kaya wag ka nang magtaka kung kanino ba magmamana yan. Tugon ni Biday. Naku si Ate Biday. Nagsalita din wala kang nobyo. Muling wika ni Marcel. Ay nako, kayo talaga. Ang pagmamahal at pag-aasawa ay hindi hinahanap. Kusayang dumarating. Kung kalooban na ng Diyos ay wala kayong magagawa. Wika naman ni Mang Wally.
Natahimik ang lahat ng magsalita ang pinakamatanda sa kanila. Tama. Sige na. Bumalik na kayo sa trabaho. At mamaya magdadagsaan ang mga mamimili. Wika ni Tio Apollo. Nagpatuloy na ang mga ito sa pagtatrabaho. Masaya si Marcel dahil kahit siya ang pinakabata sa lahat, tanggap naman siya ng mga katrabaho. Habang tumatagal, mas naging kampante si Marcel. Ngunit may napapansin siyang kakaiba sa kilos ng mga kasama. Sa tuwing nagluluto si Jason ay hindi niya tinitikman ang niluluto. Kadalasan, si Tio Apollo ang nagigisa. Na ipinagtataka naman ni Marcel. Kaya naman kagad nitong tinanong si Jason. Kuya Jason, bakit parang hindi mo tinitikman yung niluluto mo? Tsaka hindi ikaw yung nagigisa eh. Palagi na lang si Tio. Tanong ni Marcel. Hindi ko naman ugaling tikman ang sarili kong luto. Kahit nga mag-ulam niyan eh. Ayaw kong gawin eh. Hindi lang talaga ako sanay sa pagigisa. May allergy kasi ako sa bawang at sibuyas eh. Lalo na sa kalamansi maging sa luya. Bakit mo naman natanong eh? Tanong ni Jason. Wala lang po. Nagtataka lang talaga ako eh. Ikaw lang yung nakita kong nagluluto na hindi nagigisa at di tinitikman ang luto. Pero masarap ah. Wika ni Marcel. Sus, nambola ka pa. Masanay ka na sa akin kahit nga sila Mangwali at Biday eh. Hindi tumitikim ng luto ko. Hindi mo ba napansin? Tugon ni Jason. Dito na napaisip si Marcel. Tila may mga pagdududa sa isipan. Kakaiba kayo ah. Hindi ko alam pero parang basta hindi ko masabi. Wika ni Marcel. Ngumiti naman si Jason at ginulo ang buhok ng binata. Bata ka pa Marcel eh. Madami ka pang dapat malaman eh. Kumbaga sa kasabihan eh, may gatas ka pa sa labi. Wika ni Jason. Matapos sabihin ang mga katagang yun, umalis na ang tagaluto. Hindi naman maalis sa isipan ni Marcel ang mga sinabi ni Jason. Makahulugan yun para sa binata at pakiramdam niya. May hindi siya nalalaman sa mga kasama sa trabaho. Sa paglipas ng mga araw, hindi na lang pinansin pa ni Marcel ang mga kakaiba sa mga kasama. At sa halip, itinuon na lamang niya ang pansin sa pagtatrabaho. Hanggang sa kumalat ang balita sa baryo na merong aswang na nambibiktima. Kaagad namang napansin ni Marcel ang pagkabalisa ng itsura ng tiyuhin. Kaagad nitong pinatawag ang 3 trabahador bukod sa pamangkin. Hindi maintindihan ni Marcel kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ng tiyuhin kaya naman nakinig ang binata sa usapan ng mga ito. Magtapat kayo sa akin. Wala ba kayong kinalaman sa pagkamatay ng buntis sa kabilang baryo? Tanong ni Tio Apollo. Sigurado ako sa sarili ko na hindi ako yon. Dahil kasama kita sa kamalig, Apollo. Tugon ni Mangwali. Hindi rin po ako yon. Kahit tanungin niyo pa si Marcel. Hindi nga ako lumalabas ng gabi nitong mga nakaraan dahil masama ang timpla ng katawan ko. Tugon ni Jason. Nakapagpaliwanag kagad ang dalawa. Samantalang si Biday naman, nanatiling tahimik.
Ikaw, Biday, huwag mo sabihing may kinalaman ka sa mga nangyari. Tanong ni Mang Wali sa anak. Wala po, tay. Sa tingin ko yung mga nakaraan na bumili sa atin na may gawa nun. Pero pwede din kasi na isa sa atin. Hindi ko kailangan magpaliwanag dahil inosente ako. Tugon ni Biday. May punto ka, Biday. Pero parang may gusto kong ipahiwatig sa mga sinasabi mo. Bakit nakatingin ka sa akin? Tanong ni Jason. Bakit? Wala naman ako sinasabing pangalan . Tugon ni Biday. Bago magkapikunan ang dalawa, inawat na ito ni Tio Apollo. Magsitigil nga kayo. Hindi maganda na magbintang sa isa't isa. Kung may kinalaman man kayo sa nangyari, hindi maganda yon sa reputasyon ng negosyo ko. Pinagkatiwalaan ko kayo. Kahit sinabihan na ako noon ng mga kamag-anak namin. Kaya sana, huwag niyong sirain ang tiwalang binigay ko sa inyo. Wika ni Tio Apollo. Kaagad na umalis si Marcel sa pwesto ng mga ito. Bumalik na sa kamalig. Napaisip ito sa narinig. Naisip na maaaring aswang ang mga kasama. Ngunit hindi na lamang yung pinansin ni Marcel. Kahit na minsan kinakabahan ito sa tuwing kasama si Jason. Ngunit kalaunan, nawala din ang takot na nararamdaman. Dahil mabait naman sa kanya si Jason. Hanggang sa isang gabi, bilog na bilog ang buwan. Kaagad napansin ni Marcel na para bang hindi mapakali si Jason. Palakad-lakad lamang ito. Pawis na pawis kaya naman tinanong na ito ni Marcel. Kuya Jason, ayos ka lang po ba? Napansin ko po na hindi ka mapakali . Tanong ng binata. Huwag mo na akong pansinin, Marcel. Matulog ka na at maaga pa tayo bukas. Hindi lang talaga ako makatulog . Tugon ni Jason. Napatango na lamang si Marcel. Sinubukan itong matulog hanggang sa naramdamang lumabas si Jason. Kaagad namang nagtaka ang binata kaya naman bumangon ito. Sumilip sa bintana. Nakita niyang nakaupo sa isang bato si Jason hawak ang isang maliit na libro. Habang nakatanaw sa buwan. Bahagya pa itong tumingin sa gawin ni Marcel. Kaya dali-dali na itong bumalik sa higaan. Ilang sandali pa ang lumipas. Pipikit pa lang sana si Marcel nang marinig niya ang alulong ng aso. Nagtataka ang binata. Wala naman silang alagang aso kahit ang kanilang mga kapitbahay. Tatayo pa sana para sumilip ang binata nang marinig niya ang boses ni Tio Apollo. Magpatulog ka na, Jason. Pwede bang sa ibang lugar ka na lang mag-ingay? Doon ka sa gubat para wala kang maistorbo. Sigaw ni Tio Apollo. Nagtaka si Marcel sa sinabi ng tiyuhin. Nang sumilip sa bintana ay wala naman si Jason. Napakamot na lamang sa ulo si Marcel at napabulong. Teka, nandyan lang yung kanina. Ang bilis naman niyang nawala. Wika ni Marcel sa sarili. Bumalik na lamang ito sa higaan at kinabukasan. Nakangiti siyang binati ni Jason. Uy, magandang umaga, Marcel. Mukhang tinanghali ka na lang gising . Nga pala, yung nakita mo kagabi, pwede bang atin-atin na lang . Bungad ni Jason.
Nanatili sa kinatatayuan si Marcel. Hindi lubos maisip na alam ni Jason na gising pa siya ng gabing yon. Ha? Anong nakita? Wala naman ako napansin kagabi. Natulog nga lang ako nung sinabi mo magpahinga na ako. Pagsisinungaling ni Marcel. Hindi mo naman kailangan magpatay mali siya, Marcel. Alam ko na may nalaman ka na pero huwag ka mag-alala. Dahil hindi naman kita papakialaman eh. Muling wika ni Jason. Tinapik pa nito ang balikat ng binata na parabang may pahiwatig. Kaagad namang napansin ni Biday ang ginawa ni Jason kaya nilapitan nito si Marcel. Huwag kang matakot sa amin. Alam ko din na may alam ka na sa pagkatao namin. Pero hindi kami masama kagaya ng nasa isipan mo. Sana magtiwala ka sa amin gaya ng pagtitiwala ng tiyo mo. Bata ka pa kaya siguradong naguguluhan ka pa sa mga nangyayari. Wika ni Biday. Nagtataka si Marcel sa mga sinasabi ng mga kasamahan. Dahil kahit may pakiramdam na ang binata na kakaiba ang mga kasama. May tiwala naman siya sa mga ito. Matapos ang araw na yun, minabuti ni Marcel na magtanong sa kanyang tiyo. Tiyo, bakit po iba ang kinikilos nila Kuya Jason? Pakiramdam ko, may kakaiba sa kanila eh. Tanong ni Marcel. Pamangkin, bata ka pa kaya naman pagtuunan mo na lang ng pansin ang sarili mo. Pati na yung mga pangarap mo. Huwag mo nang intindihin ang iba dahil matatanda na kami. At alam namin ang aming ginagawa. Tugon ni Tiyo Apollo. Ngumiti pa ito sa pamangkin. Gulong-gulo na ang isipan ni Marcel ng mga oras na yun. Pakiramdam niya. May tinatago sa kanya ang mga kasama at alam yon ng tiyuhin. Dahil hindi naman sinasabi ni Tiyo Apollo ang totoo sa pamangkin, mas lalong naintriga si Marcel. Sa tunay na pagkatao ng mga kasamahan. Madalas ay gising ito sa gabi at binabantayan ang kilos ni Jason. Pero wala naman itong nakitang kakaiba sa lalaki. Hanggang sa isang araw, bigla na lang kinausap ni Jason ng masinsinan ang binata. Marcel, alam kong binabantayan mo ko. Ayos lang naman sa akin yun para mabalik ang tiwala mo. Pero wag na wag mong papakialaman sila Biday. Dahil iba sila sa akin. Baka mapahama ka sa pagiging mapagmasid mo. Wika ni Jason. Ano po ba ang ibig mong sabihin, Kuya Jason? Mabait naman po sila Ate Biday. Alam nyo, hindi ko kayo maintindihan eh. Para bang may tinatago kayo pero masyado kayong pahalata. Pero ayaw nyo naman pong sabihin sa akin ng diretso. Tugon ni Marcel. Bata ka pa talaga Marcel eh. Hindi mo pa nauunawaan ang mga bagay-bagay. Basta, tandaan mo na lang ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Muling wika ni Jason. Tulala nitong iniwan si Marcel. Naguguluhan pa din sa mga nangyayari. Nagsunod-sunod pa ang napapabalitang namatay dahil sa aswang. Nagsimula nang magturuan si Biday at Jason. Ngunit ng mga oras na yon, nagpatunay na si Marcel. Hindi niyo na po kailangang itago sa akin ang lahat. Alam ko na po ang tungkol sa inyo. Ilang gabi ko nang binabantayan si Kuya Jason at hindi siya umaalis. Ganun ka din Ate Biday. Kaya alam ko na wala sa inyo may gawa ng kakaibang nangyayari.
Bakit hindi na lang kayo magtulungan para mahuli ang tunay na salarin? Mungkahi ni Marcel. Natahimik ang lahat sa sinabi ng binata. Bakit mo ginawa na magmasid sa kanila? Alam mo ba na pwede kang mapahamak? Tanong ni Tio Apollo. May tiwala naman po ako sa kanila, Tio eh. Alam ko na hindi nila ako sasaktan kaya minabuti kong bantayan silang dalawa para malaman ko kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sa tingin ko, tama ang hinala ni Ate Biday eh. Maaaring yung nakaraang bumili sa atin ang may kagagawa ng lahat. Tugon ni Marcel. Namangha naman si Jason sa talinong pinakita ng binata. Paano mo naman nasabi na tama si Biday? Tanong ni Jason. Nalaman ko po na may karinderya ang bumili na yon. Siya din ang nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa ating karinderya. Kaya naman malaki ang posibilidad na siya ang may gawa para mag-away kayong dalawa. Tugon ni Marcel. May punto si Marcel. Bakit hindi natin naisip yan noon pa? Isa pa, palagi na lang tayo ang pinupuntahan ng mga mamimili. Kaya siguro isa yon sa estratehiya nila para masira ang karinderya natin. Wika ni Mang Wally. Anong balak nyo? Hahayaan nyo na lang bang lapastanganin ng ibang kauri nyo ang ating baryo? Hindi maganda sa karinderya ang mga nangyayari at kumakalat na balita. Tugon ni Tio Apollo. Tama si Tio. Mas mabuti na ngayon pa lang. Resolbahin nyo na ang mga nangyayari bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Marcel. Matalino ang pamangkin mo, Apollo. Mukhang yan ang minana niya sa'yo. Wika ni Mang Wally. Kahit papano, gumaan ang sitwasyon dahil sa pagsasalita ni Marcel. Matapos ang pag-uusap, dali-dali namang lumapit si Biday kay Marcel. Bakit mo ako pinagtakpan? Alam mo na tumakas ako nung isang gabi. Bakit nagsinungaling ka? Tanong ni Biday. Wala ka namang ginawang mali ah. Kaya bakit hindi kita ipagtatanggol? Nakita ko ang ginawa mong pagbabanta sa aswang na yon. Ang pinagtataka ko lang, bakit si Kuya Jason ang pinagbibintangan mo? Kahit alam mo ang totoo. Tanong ni Marcel. Hindi naman kagad nakapagsalita si Biday. Kasi napakamanhid niya. Alam naman niya na may gusto ko sa kanya. Pero parang wala lang. Alam din niya ang totoo pero sa akin pa din niya binibintang ang lahat. Tugon ni Biday. Natulala si Marcel sa sinabi ni Biday. Hindi ito makapaniwala dahil ang dalagang masungit ay may pagtingin pala kay Jason. Gusto mo ba? Tanungin ko si Kuya Jason. Tapos sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinabi niya. Tanong ni Marcel. Talaga? Gagawin mo yon? Kaso matalino si Jason. Baka matunugan niya. Tugon ni Biday. Ako na ang bahala doon. Basta ipangako mo, Ate Biday. Hindi ka na aalis mag-isa dahil nakita ko kung gaano kabangis yung aswang na yon. Muling wika ng binata. Tumango naman si Biday at nagkasundo ang dalawa. Kinagabihan. Habang nagpapahinga ay kinausap ni Marcel si Jason. Oy Marcel,
Parang kanina ka ba tahimik ah? Nakatitig ka pa sa akin. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Jason. Kuya, bakit si Ate Biday ang pinagbibintangan mo? Alam mo naman na hindi siyang may gawa nun ah. Tugon ni Marcel. Napabuntong hininga na lamang si Jason sa kanito sinagot ang tanong ng binata. Dahil matigas ang ulo niya. Hindi siya marunong makinig eh. Wika ni Jason. Baka naman gusto niya lang protektahan ka. O kaya naman lutasin ang problema. Wika ni Marcel. Hindi niya nga dapat ginawa yon eh. Babae siya eh. Kaya dapat akong protekta sa kanya. Tugon ni Jason. Bakit kuya? May gusto ko ba kay Ate Biday? Kaya gusto mo siyang protektahan? Tanong ni Marcel. Oh, wala no. Kung ano-anong pumapasok sa isipan mo. Matulog ka na nga. Tugon ni Jason. Matapos ang gabing yun, bumaba ang benta sa tindahan ni Tio Apollo. Kaya naman nangamba ito. Ano nang gagawin natin? Kapag nagpatuloy ito, mapipilitan akong isara ang karinderya natin. Tanong ni Tio Apollo. Gagawa na ako ng hakbang mamayang gabi. Sobra na ang ginagawa nilang pagbibintang sa amin. Tugon ni Biday. Ano, igilos ka na naman na mag-isa. Alam mo, napakatigas talaga ng ulo mo eh. Wika ni Jason. Nang mga oras na yun, nais nang matawa ni Marcel. Dahil ang iniisip niya noong magkaaway ay may pagtingin pala sa isa't isa. Alam nyo, may napapansin ako sa inyong dalawa. Minsan para kayong aso at pusa, pero minsan naman para kayong magkasintahan na hindi nagkakaintindihan. Umamin nga kayo sa amin. May gusto ba kayo sa isa't isa? Diretsahang tanong ni Mang Wally. Napatingin ang dalawa kay Marcel. Kaagad naman nagkibit balikat ang binata. Oh, bakit nakatingin kayo sa akin? Wala naman akong kinalaman dyan ah. Ligtas sa mga sikreto niyo sa akin. Wika ni Marcel. Ano bang sekreto yan? Hindi ko gusto na naglilihim kayo sa amin. Tanong ni Tio Apollo. Napabuntong hininga na lamang ang dalawa. Wala po kaming nililihim sa inyo. Masyado lang talagang itong si Marcel eh. Wika ni Jason. Opo, tama si Jason. Wala lang yon. Hindi naman mahalaga kaya hindi na dapat pag-aksayahan ng oras. Dagdag ni Biday. Himala sa unang pagkakataon, nagkasundo kayo. Pero hindi pa din ako kumbinsido. Marcel, magsabi ka na nga ng totoo. Wika ni Mang Wally. Wala po talaga akong alam. Biro lang po yun. Masyado po kasi kayong seryoso eh. Tugon ni Marcel. Nakumbinsi naman ng binata ang dalawa at naiba ang usapan. Ano na nga ba ang plano? Hindi ka dapat kumilos mag-isa, Biday. Dahil malakas ang kalaban. Wika ni Jason. Dapat sa gubat nyo gawin ang plano nyo para walang madamay na inosenteng tao. Wika ni Tio Apollo.
Alam ko kung anong oras sila kumikilos at nang bibiktima. Si Marcel, kailangan na bantayan mamaya at baka sumunod na naman yan. Delikado para sa kanya na nandun siya sa labanan. Wika ni Biday. Tama si Biday. Dapat na maiwan ka lang dito sa Kamalig, Marcel. Para na din yun sa kaligtasan mo. Dagdag ni Jason. Ako na ang bahala kay Marcel mamaya. Kaya naman wag nyo na siyang intindihin. Siguraduhin nyo na kayo ang mananaig sa laban. Dahil ayokong umiyak kapag isa sa inyo ang napahamak. Wika ni Tio Apollo. Napangiti naman ang lahat sa sinabi ng amo. Nagyakapan pa ang mga ito. At pagkatapos ay naghanda na sa laban na kanilang haharapin. Kahit hindi sigurado kung mananaig sila sa labanan, nagpatuloy lang ang mga ito sa kanilang misyon at kagustuhang manalo laban sa kasamaan. Pagsapit ng dilim, naghanda na ang mga ito. Hindi naman mapakali si Marcel sa Kamalig na para bang pinapaikot ang kanyang tumbong dahil sa kaba. Habang nasa loob, nagpanggap itong tulog kaya naman natulog na din si Tio Apollo. Nang masiguradong humihilik na at mahimbing na ang tulog ng tiyuhin, kaagad na lumabas si Marcel. Bit-bit ang sundang nabaliktaran ang talim. Sumunod ito sa gubat ng walang pag-aalinlangan. Para bang hindi natatakot sa kung anuman ang panganib na maaaring kaharapin. Dire-diretso lamang si Marcel hanggang sa nakarating sa gubat. Natanaw niya na nakikipaglaban si Biday, Jason at Mang Wally sa mga kauri. Hindi na nakaramdam ng takot o kaba si Marcel. Dahil sanay na ito na makita ang kakaibang itsura ng mga ito. Ilang sandali pa, nakita ni Marcel na susugod ang isang aswang. Kaya kagad inihagis ni Marcel ang sundang. Tumama yon diretso sa puso ng kalaban na aswang. Napalingon naman sila Jason sa gawin ni Marcel. Ngunit mabilis na nakapagtago ang binata. Sipa, tadyak, suntok at pagkalmot ang ginagawa ng tatlo. Habang nakikipaglaban, nakita ni Marcel na sugatan na ang mga ito. Kaya naman nag-isip ng paraan ang binata kung paano makakatulong sa mga kasama. Dahan-dahang kinuha ni Marcel ang sundang. Ngunit sa puntong yon, nakita siya ng aswang na kalaban. Kaya kagad itong sumugod sa kanya. Mabuti na lamang ay nasaksak kagad ito ni Mang Wally. Anong ginagawa mo dito, Marcel? Delikado dito. Dapat hindi ka na pumunta pa. Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Wika ni Mang Wally. Hindi po ako mapalagay sa Kamalig Kaya sumunod na ako dito. Para siguraduhin na ayos lang kayo at para tumulong na din. Tugon ni Marcel. Wala nang nagawa pa ang mga ito dahil naroon na rin si Marcel. Kaya naman ang ginawa nila, pinotektahan na lamang ito sa abot ng makakaya. Ilang sandali pa, bigla na lang natumba sa lupa si Biday at sugatan. Kagad namang binuhat ni Mang Wally ang anak. Tumakas tayo. Ako na ang tatapos dito. Kailangan ng malunasan ng sugat ni Biday. Kundi, baka ikapahamak pa niya Wika ni Jason. Pero paano ka kuya? Baka mapahamak ka. Tugon ni Marcel. Huwag niyo na akong intindihin. Sige na, lumakad na kayo. Susunod ako, pangako yan.
Muling wika ni Jason. Wala nang nagawa pa ang tatlo kundi iwanan si Jason. Nawala na din ng malay si Biday na mga oras na yon. Dahil malubha na ang natamo nitong sugat sa katawan. Dali-daling umuwi ang mga ito. Nakahinga naman ng maluwag si Tio Apollo nang makitang ligtas ang pamangkin. Si Jason nasaan? Teka, malubha ang sugat ni Bidaya. Kailangan malapatan kagad yan ng lunas. Wika ni Tio Apollo. Kagad itong nagpunta sa likod ng tahanan. Kumuha ng halamang gamot. Dali-dali niya itong nilagay sa sugat ni Biday. Ilang sandali pa, nagising na din si Biday. Teka, nasaan si Jason? Huwag niyo sabihing iniwanan niyo siya. Tanong ni Biday. Ate, nangako po si Kuya Jason. Kaya alam kong tutuparin niya yon. Kaya magpagaling ka lang muna. Tugon ni Marcel. Dali-daling tumayo si Biday at nais pa nitong tulungan si Jason. Ngunit hindi ito nakaalis. Dahil napigilan ito ng mga kasama. Kinabukasan, hindi pa nakakabalik si Jason sa karinderya. Nag-aalala na ang mga kasamahan nito. Nang tuluyang gumaling si Biday, kaagad nitong pinuntahan ang gubat ngunit wala silang nakitang bakas ni Jason. Nalungkot ang mga ito dahil sa nangyari. Ngunit umaasa pa din si Marcel na buhay pa ang kuya. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang dumating si Jason sa karinderya. Malakas na ito at walang kagalos-galos. Saan ka ba nang galing? Pinag-alala mo kami. Akala namin hindi ka na makakabalik pa. Wika ni Biday. Hindi na napigilan ng mga ito ang sayang naramdaman. Dali-daling niyakap si Jason. Kaagad naman itong kwento na malubha ang natamong sugat. Hanggang sa nawalan ito ng malay. Ngunit nagising na lamang si Jason. Kasama na ang mga kamag-anak at ginamot siya ng mga ito. Nagpapasalamat naman si Marcel dahil ligtas si Jason. Matapos ang masayang tagpong yun, muling binuksan ang karinderya. Nagsimula muli ang mga ito at hindi na nag-away pa si Biday at Jason. Hanggang sa nagkatuluyan nga ang dalawa. Nagkaroon ng sariling anak. Ngunit patuloy pa rin ang maninilbihan nila sa karinderya. Magpasa hanggang ngayon. Wala na si Tio Apollo. Minana ni Marcel ang lahat ng ari-arian nito. Sa kasamaang palad, isinara na ni Marcel ang karinderya. Nagpatuloy na ang mga kasamahan sa kani-kanilang mga buhay. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ni Marcel ang mga karanasan. Nang minsang makasama ang mga aswang sa karinderya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lamang natin sa pangalang Philip. Taong 1978, probinsya ng Iloilo. Si Philip ay nakatira kasama ang nanay na si Gracia, tatay na si Rodel at nakababatang kapatid na si Tanya. Masaya ang kanilang pamilya. Hindi man perpekto at hindi man sila mayaman. Talagang sapat na kay Philip kung anuman ang meron sila.
Noong 12 taon na si Philip, habang si Tanya naman ay 10 taon. Sa parehas na paaralan sila nag-aaral. Dahil malapit lang kaya naglalakad lamang sila pagpasok. Palagi mataas at nangunguna sa klase si Philip. Siya ang pambato sa ibang paaralan kung sakaling may kompetisyon man. Habang si Tanya naman, hindi man ito kasing galing ni Philip. Maayos naman ang mga nakukuhang marka. Pauwi na galing sa probinsya si Philip at si Gracia. Kakabisita lamang nila sa mga magulang ng ina. Nakasakay sila sa bus nang makatapat nila ang 3 magkakaibigang lalaki. Ang isa ay nakikinig ng musika gamit ang mini disc player na may nakakabit na earphones. Ang isa naman ay natutulog, habang ang isa naman ay nakatunganga lang at nakatingin sa malayo. Kani-kanina lang, nag-uusap-usap pa sila. Mukhang papauwi na rin galing sa isang bakasyon dahil sa dalang mga bag. May mga bata naman sa gilid nilang malakas ang tawanan. Wala naman itong naririnig na nakakatawa. Ngunit kapag nagkakatinginan ang 2 bata, kaagad silang tumatawa. Para tuloy silang baliw sa isip ni Philip. Ilang minuto pa ang lumipas. Isang malakas at nakakapangilabot na sigaw ang bumalot sa loob ng bus. Galing ito sa lalaki nakikinig lamang ng musika kanina. Marami ang napatingin sa kanilang direksyon at napuno ng pagtataka at galit naman sa iba. Napalayo si Philip at dumikit kay Gracia dahil sa takot. Napatakip din ito ng tenga dahil sa ingay na gawa ng pagsigaw ng lalaki. Nang matigil ito sa pagsigaw, kaagad niyang nakita ang lalaki na kumuha ng isang maliit na kutsilyo sa bag. Pinagsasaksak ang natutulog na kaibigan at doon napuno ng sigawan ang loob ng bus. Sinubukan siyang pigilan ng isa niya pang kaibigan. Ngunit pati ito ay inatake din. Kuya, ihinto niyo po yung bus. Nang marinig ito ng driver, mabilis niyang tinapakan ang brake at binuksan ang pintuan. Dali-daling naglabasan ang mga nagpapanik na tao. Kasabay silang mag-ina. Bago pa man tuluyang makalabas si Philip, muli niyang tinignan ang ginagawa ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang sinisimulan na niyang putulin ang ulo ng biktima gamit ang maliit lamang na kutsilyo. Nang makalabas ang lahat ng tao sa bus, aktong tatakbo na rin sana palabas ang suspect. Ngunit tamang-tama na naisara kagad ng driver ang pintuan. Gamit ang remote nito kaya hindi na ito nakalabas. Bumalik siya sa pwesto niya kanina. Tinignan ang maraming taong nakatitig sa kanya ngayon. Nanlilisik pa rin ang mga mata nito. Unti-unting sumilay ang malaking ngisi sa mukha nito. Itinaas pa ang putol na ulo ng kaibigan na tila pinagmamalaki pa ang ginawa. Sabay-sabay nagsigawan ang mga tao nang kinagat ng lalaki ang bandang pisngi ng biktima. Maya-maya pa, pagkatapos niyang nguyain ay binuka pa niya ang bibig na tila pinapakita ang ginawang pagkain at paglunok sa karne nito. Ilang sandali lang, nakita nilang nahimatay ang lalaki kasabay ng pagdating ng mga pulis. Ano bang ginawa ko? Bakit niyo ako inaaresto? Anong nangyari sa mga kaibigan ko? Bakit sila patay? May ginawa ba kayo sa kanila? Wika ng lalaki habang nakaposas at inilalabas na sa bus ng mga pulis.
Yon ang unang pangyayaring nakakita si Philip ng patayan na kagad niyang binaon sa limot sa mga nagdaang taon. Ngunit hindi mo pa rin may aalis ang takot sa kanya sa tuwing sumasakay ng bus. Palagi itong umuupo sa malayo kung saan walang tao at kung saan may bakanteng malapit sa pintuan. Nagising siya dahil sa malakas na tunog ng alarm. Mabilis niya itong pinatay at naligo upang maihanda ang sarili sa pagpasok. Matatapos na ito ng high school. Malapit na maging kolehiyo kaya naman, mas lalo niyang sinipagan ang pag-aaral upang makatulong na sa mga gastusin sa bahay. Nang makababa papunta sa kusina, naabutan niyang kumakain ng agahan si Nanay Gracia kasama si Tatay Rodel. Magandang umaga po, Nay. Magandang umaga, Tay. Si Tanya nga po pala. Tulog pa din po? Tanong ni Philip. Magandang umaga din, anak. Hindi pa gumigising eh. Akyatin mo nga muna doon at baka mahuli na sa klase. Tapos sabay na kayong kumain. Sige na at baka ikaw naman ang mahuli sa klase niyan. Tugon ni Nanay Gracia. Gaya ng sinabi ng ina. Sabay silang kumain ng agahan. Kahit hindi na sila parehas ng eskwelahan, nagagawa pa rin itong ihatid si Tanya. Madadaanan naman ang paaralan ng kapatid kapag papasok sa sariling eskwelahan. O siya, mag-iingat ka. Umuwi ka kaagad. Alam mo namang ayaw nila nanay at tatay ng kung saan-saan ka pumupunta eh. Wika ni Philip. Opo, kuya. Uuwi po kagad ako. Siya nga pala, kuya. May pulang ballpen ka ba dyan? Nakalimutan ko kasing magdala eh. Pahiram naman ako, kuya. Tanong ni Tanya. Dinukot ni Philip ang mga ballpen sa bag niya at binigay ang isang pulang ballpen kay Tanya. Matapos mayakap ang kapatid, dali-dali na itong naglakad upang makasakay sa isa pang sakayan para makarating sa kanyang eskwelahan. Ilang oras ang lumipas hanggang sa mag-uwian na sila. Nang makauwi si Philip ay gaya ng dati. Kagad niyang hinanap ang kapatid. Wala pa, anak eh. Magtatanong nga rin dapat ako sa iyo kung bakit wala pa ang kapatid mo. Kadalasan naman, palagi siyang nauuna sa iyong umuwi. Wika ni Nanay Gracia. Naku, Nay, sinabihan ko naman na po siya na umuwi kaagad kapag natapos na ang klase. Alam niyo naman po yun eh. Tawagan niyo nga po at baka na paano na po siya. Lobat pa naman po yung cellphone ko. Tugon ni Philip. Nang tatawagan na sana ito ni Nanay Gracia, biglaan namang tumunog ang pintuan. Mabilis na naglakad si Philip papunta sa pintuan. Tama nga ang hinala niya. Si Tanya ang pumasok sa pintuan. Oh, bakit ngayon ka lang, Tanya? Hindi ba dati mas nauuna ka sa aking umuwi? Bakit ngayon parang nahuli ka yata? Tanong ni Philip. Kuya, pasensya na po ah. May inasikaso lang po kami ng kaklase ko para sa eskwelahan nung uwian. Kaya po medyo huli na ako nakauwi. Pasensya na po, kuya. Hindi na po mauulit. Tugon ni Tanya. Ay, ayos lang namang mahuli ka sa pag-uwi. Basta tandaan mo, lagi mong ipapaalam sa amin eh. Alam mo namang nag-aalala din kami ni nanay at tatay sa'yo. Itatawag mo sa amin, Tanya, kapag may gagawin ka pagkatapos ng klase nyo. Nang hindi na kami mag-alala. Wika ng binata.
Opo kuya, pangako po ipapaalam ko na po talaga. Akyat na po muna ako ha. Pagbibihis lang po ako. Tugon ni Tanya. Napatango na lamang si Philip at ngumiti. Nay, andyan na po pala si Tanya. May ginawa daw po sila ng kaklase niya para sa eskwelahan. Kaya siya nahuli ng uwi. Binagsabihan ko na pong magpaalam kapag mahuhuli siya. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Wika ni Philip. O siya sige. Huwag niya sanang masamain ang pag-aalala natin. Hindi naman sa hindi ko pinagkakatiwalaan ang kapatid mo. Sadyang babae kasi siya. At alam mo naman ang panahon ngayon. Maraming loko-loko sa daan. Hindi na masamang mag-ingat. Wika ni Nanay Gracia. Pinalaki niyo po ng tama si Tanya, Nay. Kaya alam kong hindi niya minamasama ang pag-aalala natin. Lalong-lalo na ang isiping hindi niyo siya pinagkakatiwalaan. Sige na po, Nay. Magbibihis na po muna ako. Tugon ni Philip. Sige anak. Nga pala, may bisita tayo mamaya. Kaibigan daw ng tatay niyo galing sa opisina. Sabihan mo ang kapatid mo nang malaman niya. Wika ni Nanay Gracia. Dali-dali na itong pumunta ng kusina. Mabilis namang umakyat si Philip upang sabihan si Tanya na may bisita sila bago naligo at nagbihis ng pambahay. Ilang oras lang ay dumating na si Tatay Rodel kasama ang kaibigan. Tinawag pa ng ama si Philip at pinababa. Philip anak, maupo ka nga dito. Ipapakilala ko lang sa'yo yung kaibigan ko. Nagbanyo lang. Tawagin mo na din yung kapatid mo. Patulungin mo dun sa nanay mong maghanda ng lamesa para makakain na tayo. Wika ni Tatay Rodel. Dali-daling sinunod ni Philip ang sinabi ng ama. At nang makabalik sa sala, nakita niya ang isang lalaking nakaharap kay Tatay Rodel. Kasalukuyang nakatalikod sa kanya. Hoy pare, eto nga pala. Anak, halika nga. Anak ko nga pala pare, si Philip. Wika ni Tatay Rodel. Nang matitigan ni Philip ang mukha ng lalaki, tila pamilyar sa kanya ang mukha nito. Ngunit hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Inilahad naman ni Philip ang kamay sa lalaki. Philip nga po pala. Magandang gabi po sa inyo. Wika ni Philip. Ako naman si Jonas. Magandang gabi rin sa'yo, Philip. Tugon ni Jonas. Habang nagkakamayan, sumilay ang maliit na ngisi sa mukha ni Jonas na nakapagpakilabot kay Philip. Hindi matanggal ng binata ang tingin sa mukha ni Jonas. Para talagang kilala niya ang mukha nito. Nakita na niya kung saan ngunit hindi niya matandaan. Habang kumakain, walang tigil sa pag-uusap si Jonas at Tatay Rodel tungkol sa trabaho. Tanging pangiti na lamang ang ginagawa nila Philip, Tanya at Nanay Gracia. Dahil hindi naman nila alam ang pinag-uusapan ng dalawa. Habang umunguya, unti-unting pumasok sa isip ni Philip kung saan niya nakita ang lalaki. Hanggang sa tuluyan niya itong naalala. Si Jonas. Ang lalaking nakasama niya sa bus noon na pinagsasaksak ang sariling mga kaibigan. Dahil sa alaalang yun, hindi niya napigilang mapatitig sa mukha ni Jonas. Napatigil na ito sa pagkain at nabitawan ang kutsara.
Dali-dali naman itong bumawi. Muli niyang ipinagpatuloy ang pagkain. O paano yan pare? Mauuna na ako ah. Medyo malalim na rin yung gabi. Alam mo naman, motor lang yung gamit ko. Magkita na lang tayo bukas sa opisina. Oy Philip, mauuna na ako ah. Wika ni Jonas. Sige pare. Kita na lang tayo bukas. Mag-iingat ka nga pala sa pag-uwi. Tugon ni Tatay Rodel. Nang mga sumunod na araw, napapansin nila ang pagkawala ng gana ni Tatay Rodel sa pagkain. Minsan pa nga, nagsusuka pa ito. Kakauwi lamang galing sa eskwelahan ni Philip. Medyo gabi na rin yon dahil may ginawa silang proyekto ng kaklase. Naipaalam naman niya ito kay Nanay Gracia. Kaya alam nitong gagabihin siya. Napansin niyang nasa labas si Nanay Gracia at si Tanya. Makikita sa mukha nito ang matinding pag-aalala at pagiging balisa. Mukhang may tinatawagan pa si Nanay Gracia dahil nasa tenga nito ang telepono. Hindi na inisip ni Philip na siya ang sinusubukang tawagan ni Nanay Gracia dahil nga nakapagsabi na siyang matatagalan itong umuwi. Mano po Nay? Bakit po kayo nandito sa labas Nay? May problema po ba? Parang balisa po kasi kayo at nag-aalala eh. Si tatay po nasaan? Tanong ni Philip. Yun nga anak eh. Hindi pa umuwi ang tatay mo. Nag-aalala na nga ako. Dapat kanina pa yun nandito eh. Tugon ni Nanay Gracia. Hindi po ba tumawag sa inyo? Baka matatagalan rin pong umuwi. Muling wika ng binata. Hindi nga rin eh. Kilala ko naman yung tatay nyo. Tatawag yung kapag matatagalan. Ayaw nung nag-aalala tayo. Kaso ngayon, ni isang text ay wala akong natanggap mula sa kanya. Tugon ni Nanay Gracia. Uuwi rin po yun Nay. Baka na-traffic lang po at nalobat ang telepono. Pumasok na po muna tayo sa loob Nay. Medyo malamig na dito at magkakasakit pa kayong dalawa ni Tanya. Sige na Tanya, pumasok ka na doon. Muling wika ng binata. Ngunit magmamadaling araw na. Ni anino ni Tatay Rodel ay hindi nila nakita. Tahimik ang buong lugar. Wala na ring mga ilaw sa bahay ang nakabukas. Tanging sa kanila na lamang at mga ilaw sa kalye. Nay, matulog na po kayo. Ako na po maghihintay kay tatay para naman po makapagpahinga ka na. Mukhang napagod ka na kasi Nay. Sige na po. Gigisingin na lang po kita kung sakaling dumating si tatay. Wika ni Philip. Ngumiti naman si Nanay Gracia at tumango. Naglakad na ito papunta sa kwarto. At nang tuluyang sumara ang pinto, doon lamang nakahinga ng malalim si Philip. Sumisilip na ang araw nang biglang magbukas ang pintuan ng tahanan. Dali-daling napatayo si Philip at gaya ng inaasahan. Si Tatay Rodel nga ang pumasok. Niyakap niya ito ng mahigpit at ginantihan naman siya nito. Tay, saan nga po pala kayo galing? Nag-aalala na kami lahat sa iyo eh. Lalong-lalo na si Nanay. Naku, patay ka talaga doon tay. Kahit text daw wala siyang nakuha galing sa'yo. Wika ni Philip. Nako, pasensya ka na anak. Nung magising kasi ako, nasa bahay na ako ni Jonas.
Hindi ko alam ang nangyari, parang napainom yata kami. Ewan ko ba, talagang wala akong matandaan sa nangyari kahapon. Hayaan mo anak, ako na ang bahala sa nanay mo. Tugon ni Tatay Rodel. Gigisingin ko na lang po siya. Ang sabi ko po sa kanya, ako na lang po maghihintay sa iyong umuwi. Gigisingin ko na lang po siya kapag dumating ka na. Yun lang po yung nakikita kong paraan para makumbinsi ko po siyang magpahinga na eh. Mukha pong pagod na pagod si nanay. Muling wika ng binata. Hindi na anak, huwag mo nang gisingin at tatabihan ko na lang kasi medyo inaantok rin ako. Maliligo lang ako saglit. Pasensya na talaga anak at napuyat ka pa kakahintay sa akin. May pasok ka pa naman mamaya. Sige na't kumuha ka muna ng ilang oras na tulog. Nang sa ganon makatulog ka kahit papano. Tugon ni Tatay Rodel. Napatango na lamang si Philip. Nakangiti at tuluyang tinalikuran upang makapunta sa kwarto at makatulog. Ay nako, di ba sinabi mo sa akin Philip na gigisingin mo ko kapag dumating na yung tatay mo? Eh bakit hindi mo ko ginising? Ay Diyos ko. Bungad ni Nanay Gracia. Papungas-pungas pa ang mata ni Philip ng mga oras na yun. Ang sabi po kasi ni tatay tatabihan ka na lang daw po niya. At mukha kasing kailangan mo talaga ng pahinga na eh. Tugon ni Philip. Iling na lamang ang ginanti ni Nanay Gracia sa sinabing yon ni Philip. Dali-dali nang kumilos ang binata at pumasok sa eskwela. Ilang oras ang nakalipas. Kitang-kita na ng binata ang bahay nila. Papauwi na ito galing sa eskwela. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Philip. Nagtataka ito at biglang kinabahan nang makita ang iilang sasakyan ng pulis at isang ambulansya. Dali-dali itong tumakbo at ilang segundo lamang. Nakita niya si Tanya sa labas ng bahay. Makikita sa mata nito ang takot habang tumutulo ang luha. May talsik ng dugo sa damit nito, pati na sa ibang bahagi ng muka. Mas lalong kinabahan si Philip nang may ilabas silang stretcher na may lamang tao. Nakatabon na ito ng puting tela. Dahil sa hugis ng katawan, sigurado ang binatang si Nanay Gracia yon. Sunod namang nilabas si Tatay Rodel. Nakaposas at sinusundan ng dalawang pulis. Nanlilisik ang mga mata nito. Tila habang tinitignan sila ay hindi sila kilala. May mga bahid rin ng dugo sa damit, lalong-lalo na sa mga kamay. Dinaanan lang sila ng ama at hindi talaga pinansin. Kaagad niyang pinuntahan si Tanya na patuloy pa rin sa pag-iyak saka ito niyakap. Pinatahan niya ito. Kalaunan ay kumalma naman ng kaunti. Tinanong niya kung anong nangyari sa bahay na sinagot naman ni Tanya na may nanginginig na boses. Si tatay kuya, pinatay niya po si nanay. Sinubukan ko namang pigilan si tatay pero ayaw niya talagang magpapigil. Ang sabi niya, ako daw ang isusunod niya. Wika ni Tanya. Alam mo ba kung bakit yung nagawa ni Tatay Tanya? May sinabi ba siya sa iyong dahilan? Tanong ni Philip. May sinabi siya kuya. Ang sabi niya, ako daw ang isusunod niya. Dahil kailangan niya daw tayo para dalhin sa kaibigan niya. Kailangan niya yung gawin para makumpleto niya yung ritual. Parang nawala na sa katinuan si tatay eh. Bigla na lang niyang sinuntok si nanay. Tapos pinagsasaksak.
Sinubukan kong kunin yung kutsilyo, kaso hindi ko kaya eh. Nadaplisan pa ako sa braso at nasuntok niya ako sa tagiliran. Wika ni Tanya. Halika, sasamahan kita sa ambulansya. Ipagamot natin yung sugat mo dahil maya-maya na. Mararamdaman mo na yung sakit niyan. Wika ni Philip. Tango lamang ang ginanti ni Tanya. Inakay niya ang kapatid upang makaupo sa isang stretcher at doon ginamot. Dahil hindi pa legal si Philip para mag-alaga kay Tanya, doon na lang muna sila sa mga tiyahin nila tumira. Nakulong si Rodel. Ang sabi ng mga pulis ay panghabang buhay na daw yon dahil sa kasong pagpatay. Hanggang sa ilang buwan ang lumipas. Malalim ang gabi at mahimbing na natutulog si Philip katabi ang kapatid. Dahil iisa lang ang ekstrang kwarto sa bahay ng tiyahin. Walang tao sa bahay kung hindi sila lamang dalawa. Dahil panggabi ang trabaho ng tiyahin. Isang malakas na kalabog ang nakapagpagising kay Philip at Tanya. Kaagad nilang hinanap kung saan nanggagaling ang tunog. At nang maulit yon, galing ito sa bubungan. Malayo pa ang susunod na bahay. Kaya imposibleng may makarinig sa kalabog na narinig nila. Dito ka lang, Tanya. Ako na ang lalabas. At kahit anong marinig mo, wag na wag kang lalabas dito. Naiintindihan mo ba ako? Wika ni Philip. Napatango na lamang si Tanya sa kapatid. Nang makalabas si Philip, doon niya lamang narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak. Para bang isang malaking ibon ang gumagawa ng tunog. Napalingon siya sa likuran dahil doon nanggagaling ang tunog. Nakita niya si Tatay Rodel, ngunit iba na ang anyo nito. May malalaking pakpak na kulay itim. Kulubot ang balat. Mahaba ang tenga at kuko. Matatalas na ngipin na kumikinang pa kapag nasisinaga ng liwanag ng buwan. Parehas pa rin ang mukha nito. Kaya kagad itong nakilala ni Philip. Unti-unti itong buwaba sa harap niya. Kagad na naging alerto ang binata. Iginala ang mata sa paligid. Naghanap ng isang sandata na maaaring gamitin bilang panlaban. Kung sakaling umatake man si Tatay Rodel sa kanya. Naghanap din ito ng paraan upang makatakas si Tanya. Para maging ligtas ito. Nakakita siya ng isang kahoy sa gilid ng walis. Kaya alam niya kung saan tatakbo kung sakaling atakihin siya ni Tatay Rodel. Ayaw niyang patayin ng ama. Ngunit alam ng binata ng mga oras na yon. Hindi na si Tatay Rodel ang laman ng katawan na kaharap niya. Kahit masakit man. Kung sakali ay wala siyang magagawa kundi patayin ang sariling ama. Para maproteksyonan si Tanya. Tay, anong ginagawa mo dito? Hindi ba at dapat nasa kulungan ka? Dapat pinagbabayaran mo ang kasalanan na pagpatay mo kay nanay. Tsaka ano bang nangyari sa'yo, Tay? Isa ka ba talagang aswang dati pa? Tanong ni Philip. Ngunit hindi na tumugon si Tatay Rodel. Bigla ang inatake na lamang ang binata. Kaya gaya ng plano, dali-dali siyang tumakbo at kinuha ang kahoy na maaaring gamitin bilang panlaban kay Tatay Rodel. Nakaharap siya sa ama, na kanina lang ay mabilis na tumatakbo papunta sa kanya. Maaari namang huminto si Tatay Rodel upang hindi ito masaksak ng kahoy ngunit nagulat si Philip. Nang magpatuloy lang ito sa pagtakbo, tila ba gusto talaga nitong mamatay. Sinubukan pang ihulog ni Philip ang hawak na kahoy
upang hindi matuloy ang pagsaksak, ngunit huli na ang lahat. Bumuon sa mismong puso ni Tatay Rodel ang kahoy. Napaluhod ito. Tinignan ng may pagmamahal sa mata si Philip at hinawakan ang balikat nito. Bago matamis na ngumiti. Ilang segundo lang ang lumipas. Tuluyan na itong bumagsak sa lupa at nagbago ang anyo bilang isang tao. Napayakap na lamang si Philip sa katawan ni Tatay Rodel. Napupuno ng pagsisisi ang buong utak niya sa nagawa. Habang umiiyak, may nakapa ito sa bulsa ni Tatay Rodel. Hinugot niya ito at tumambad ang isang papel. Anak, sana mapatawad mo ko sa nagawa ko sa nanay mo. Hindi ko yon sinasadya at mas lalong hindi ko yung ginusto. Alam mo at alam ng kapatid mo, mahal na mahal ko kayo higit na ang nanay mo. Nang makilala ko si Jonas, hindi ko alam na isa siyang aswang. Hindi ko nga alam na naging kaisa na nila ako dahil sa pinakain niya sa akin na hindi ko matandaan kung ano. Yun yung gabing matagal akong nakauwi. Sinabi niya sa akin nung isang araw matapos kong patayin ang nanay mo na tanging ikaw lamang ang makakapatay sa akin. Dahil ikaw ang una niyang kinamayan nung pinakilala ko siya sa pamilya natin. Sinabi niya sa akin na hindi mo magagawang patayin ang sarili mong ama. Kaya ako na ang gumawa ng paraan para mamatay ako. Gamit ang sarili mong mga kamay. Ginusto ko na rin ito. Dahil ayaw ko nang may masaktan pang iba sa pagiging aswang ko. Dahil kada may papatayin ako at kakainin, hindi na ako nagkokontrol sa katawan ko. Nagigising na lamang ako kinabukasan. Hindi ko alam ang alinman sa ginawa ko. Sana sa pagkamatay ko, mapatawad mo ako, anak. Pati na rin ang kapatid mo. Ang sabi ni Jonas, hindi na niya kayo lalapitan pa kapag namatay ako. Kaya ito na lamang ang nakikita kong solusyon. Mahal na mahal ko kayo, anak. Pero kung ang pagkamatay ko ang solusyon para maging ligtas kayo, yun ang gagawin ko. Ito ang nakalagay sa sulat. Isang malakas na hagulgol ang nagsilbing ingay sa paligid. Iyak na galing sa nasasaktang anak na nawala ng mga magulang. Tuluyang naglaho ang katawan ni Rodel, kasama ng sulat na nasa kamay ni Philip. Magpasa hanggang ngayon na may sarili ng pamilya si Tanya at Philip. Hindi nila malilimutan ang karanasan. Marami mang nagbago nung namatay ang mga magulang. Ngunit isa ang hindi nakalimutan ng dalawa. Na sila ay magkapatid. Na palaging magkasama sa hirap at ginhawa.